Sa bayan ng San Isidro, isang tahimik at simpleng lugar sa probinsya, nakilala si Steven bilang isang modelo ng mabuting ama at asawa. Isa siyang karpintero na kilala sa kanyang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, ramdam ng lahat ang kasiyahan sa kanilang tahanan. Si Maria, ang kanyang asawa, ay isang mapagmahal na ina at masipag sa pangangalaga ng kanilang bahay. Siya'y maalalahanin, laging naghahanda ng paboritong pagkain ni Steven tuwing ito'y pauwi mula sa trabaho. Ang kanilang anak na si Liza, 4 na taong gulang, ay ang ilaw ng kanilang tahanan. Sa kanyang murang edad, napakapositibo na ng kanyang pananaw sa buhay, marahil dahil sa pagmamahal at gabay ng kanyang mga magulang. Tuwing Sabado at Linggo, nakagawian na ng pamilya na magpunta sa parke ng bayan. Doon nila ginugugol ang araw sa paglalaro, pagkain ng mga lutong bahay na baon ni Maria, at pagkanta ng mga lumang kanta na tinutugtog ni Steven gamit ang kanyang lumang gitara. Si Liza ay palaging masaya kapag naririnig ang musika ng kanyang ama. Napakaliit na bagay para sa iba, pero para sa pamilyang ito, ang mga simpleng sandaling ito ay nagbibigay ng hindi matatawarang kaligayahan. "Papa, kantahin mo ulit yung kanta natin." Malambing na hiling ni Liza habang nakaupo sa kandungan ni Steven. Tumango ang ama at sinimulang tugtugin ang "You Are My Sunshine", ang kanilang paboritong kanta. Kasabay ng gitara ang pagtawa at ngiti ni Liza, na para bang wala nang mas masayang bata sa buong mundo. Si Maria naman ay nakaupo sa damuhan. Tahimik na pinagmamasdan ang mag-ama habang naglalangit-ngit ang kahoy na swing na hinihipa ng hangin. Hindi maikakaila ang pagiging malapit ni Liza sa kanyang ama. Kapag papasok si Steven sa trabaho, palaging nagtatanong ang bata, "Papa, saan ka pupunta? Sama ako." Sa tuwing magtatapos ang araw at makikita niyang papasok na sa pintuan ang kanyang ama, tumatakbo siya para salubungin ito, kasabay ng matamis na yakap. Ang kanilang pagkakaibigan ay higit pa sa tipikal na relasyon ng mag-ama. Bukod sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya, si Steven ay kilala rin sa kanilang komunidad bilang isang mabuting tao. Marami siyang natutulungan sa bayan, mula sa simpleng pagkukumpuni ng mga sirang bubong hanggang sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kung may nangangailangan ng karpintero pero walang sapat na pera, madalas ay libre na lang niyang inaayos ito. Dahil dito, marami ang tumitingala sa kanya bilang huwarang mamamayan. Ngunit hindi lahat ay maayos sa bayan ng San Isidro. Sa gitna ng pagiging payapa ng lugar ay ang katauhan ng kanilang mayor, si Mayor Hernandez. Isa siyang sikat na politiko na bihasa sa pananalita. Laging may magarang damit at kilala sa mga engranding proyekto tulad ng mga malalaking waiting shed at covered court. Sa kabila ng kanyang pagiging tanyag, usap-usapan ng ilan ang di umano'y katiwalian nito. May mga bulong-bulungan na ang karamihan sa mga proyektong pinapagawa nito ay sobra-sobra ang pondong ginagamit, at ang ilan ay hindi man lang natatapos. Ngunit dahil sa takot, walang nangangahas na magsalita laban sa kanya. Sa mga ordinaryong araw, tuwing may pampublikong okasyon, laging naroon si Mayor Hernandez upang magbigay ng mga pahayag na puno ng pangako. Ang bayan ng San Isidro ay magiging sentro ng kaunlaran. Madalas niyang sinasabi sa mikropono habang pumapalakpak ang mga tao. Pero sa likod ng magarbong imahe ay ang mga lihim na usapan tungkol sa kanyang mga koneksyon sa malalaking kontratista at mga pinaghihinalaang anomalya. Hindi inakala ni Steven na ang tahimik at masayang buhay nila ng kanyang pamilya ay magbabago nang dahil sa mga balitang ito. Sa ngayon, nananatiling tapat si Steven sa kanyang pamilya at sa simpleng pamumuhay. Ngunit sa mga darating na araw, hindi niya alam na siya ang magiging susi sa pagbagsak ng katiwalian sa kanilang bayan. Sa isang tahimik na umaga sa San Isidro, habang abala si Steven sa pag-aayos ng sirang upuan sa isang bahay, dumating ang hindi inaasahang bisita. Isang staff mula sa opisina ni Mayor Hernandez. Bitbit nito ang balita na nais ng mayor na makipagkita kay Steven sa munisipyo. Sa unay nagtataka si Steven kung anong dahilan ng paanyaya, ngunit dahil sa kanyang paggalang sa opisyal ng bayan, pumayag siyang dumalo sa itinakdang pulong. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa munisipyo. Sa loob ng opisina ni Mayor Hernandez, sinalubong siya nito ng may malaking ngiti. "Steven, ang aming tapat at masipag na manggagawa," wika ng mayor habang iniaabot ang kamay upang makipagkamay.
Sa likod ng ngiti nito, ramdam ni Steven ang bahagyang pagkabalisa, ngunit hindi niya ito pinansin. Mayor, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Steven, diretso at magalang. Ngumiti si Mayor Hernandez at nagpatuloy. Ikaw ay isang huwarang mamamayan dito sa San Isidro. Marami ang humahanga sa iyo at gusto kong ikaw ang manguna sa isang espesyal na proyekto ng bayan, ang pagpapagawa ng bagong community center. Saglit na nag-isip si Steven. Hindi siya sanay na bigyan ng ganitong atensyon, lalo pat hindi naman sila madalas mag-usap ng mayor. Ngunit dahil sa pagiging bukas palad niya, sumagot siya ng, Maraming salamat po sa tiwala, Mayor. Anong mga detalye po ang kailangan kong malaman? Ipinakita ni Mayor Hernandez ang mga dokumento ng proyekto, mga plano, budget, at timeline. Sa unang tingin ay maayos naman ito. Ngunit habang sinisilip ni Steven ang mga papeles, may napansin siyang kakaiba. Ang mga presyo ng materyales ay tila sobra sa karaniwan. Ang mga simpleng kagamitan, tulad ng semento at bakal, ay triple ang halaga kumpara sa normal na presyo. Mayor, pasensya na po, pero mukhang may kamahalan po itong mga materyales. Sigurado po ba kayong tama ang mga datos na ito? Tanong ni Steven, hindi maitago ang pagdududa. Ngumiti ang mayor, ngunit may bahid ng lamig ang kanyang tono. Steven, ito ang opisyal na budget na inaprubahan ng ating mga eksperto. Huwag mo nang alalahanin ang detalye. Ang mahalaga, maisagawa mo ang proyekto. Sigurado akong magugustuhan ito ng mga tao. Bagamat hindi kumbinsido, tumango si Steven at tinanggap ang mga dokumento. Paglabas niya ng opisina, hindi maalis sa isipan niya ang mga kahina-hinalang bagay. Sa kanyang pag-uwi, binusisi niya ang mga papeles. Napansin niyang may ilang subkontraktor na hindi kilala, ngunit may malaking bahagi ng budget na nakalaan para sa kanila. Bukod dito, ang timeline na ng proyekto ay mukhang hindi praktikal. Masyadong mahaba para sa isang simpleng community center. Hindi mapakali si Steven. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya ito basta maibubunyag ng walang sapat na ebidensya. Napagdesisyonan niyang magsaliksik pa. Kinausap niya ang ilan sa mga trabahador na dati nang naging bahagi ng mga proyekto ng bayan. Nalaman niyang halos lahat ng proyekto ni Mayor Hernandez ay may parehong pattern. Malalaking budget, ngunit hindi naaayon sa aktwal na gastos at kadalasang hindi natatapos. Bumalik si Steven sa munisipyo upang harapin ang mayor. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. Mayor, pasensya na po, pero masusi ko pong sinuri ang mga papeles. Mukhang may mga bagay na kailangang linawin tungkol sa mga presyo at sa mga subkontraktor. Ang ilan sa kanila ay hindi ko pa naririnig. Tumawa si Mayor Hernandez, ngunit halatang pilit ang ngiti. Steven, hindi mo kailangang intindihin ang mga detalye ng proyekto. Ang trabaho mo ay siguraduhing maipatupad ito, hindi ang questionin ang proseso. Kung hindi mo kayang tanggapin ang ganitong sistema, maaaring hindi ka ang tamang tao para sa trabahong ito. Nasaktan si Steven sa malamig na tugon ng mayor. Ngunit imbes na umatras, lalo siyang naging determinado. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang sinuri ang mga dokumento. Naghanap siya ng koneksyon sa mga subkontraktor at unti-unti niyang natuklasan ang mas malalim na anomalya. Ang mga subkontraktor pala ay may kaugnayan sa mga negosyo ng pamilya ni Mayor Hernandez. Bukod dito, may mga hindi natapos na proyekto na idineklara ng kompleto sa mga ulat ng bayan. Sa bawat bagong detalye na natutuklasan niya, nararamdaman niyang mas nalalapit siya sa isang mas malaki at mapanganib na katotohanan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nananatili ang tanong sa kanyang isipan. Ano ang dapat niyang gawin? Ang kanyang mga hakbang ay magdadala sa kanya sa mas mapanganib na sitwasyon. Isang laban na hindi niya inakalaing kakaharapin niya. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang prinsipyo, lalo na't ang katotohanan ito ay posibleng makapagpabagsak sa katiwalian sa kanilang bayan. Sa mga araw na sumunod matapos ang pagharap ni Steven kay Mayor Hernandez, tila naging tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang pakiramdam, mayroong hindi tama. Ang pag-aalinlangan at kaba ay unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Sa tuwing papunta siya sa trabaho o pauwi sa kanilang bahay, tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Una, inakala niyang ito'y bunga lamang ng kanyang pagod at labis na pag-iisip, ngunit nang ito'y paulit-ulit na nangyari, natiyak niyang may sumusubaybay sa kanya.
Isang hapon, habang pauwi siya sakay ng kanyang bisikleta, napansin niya ang isang itim na sasakyan na palaging sumusunod sa kanya mula sa likuran. Sinubukan niyang bagalan ang kanyang takbo at huminto sa gilid ng kalsada, ngunit ganoon din ang ginawa ng sasakyan. Nagkunwari siyang sumilip sa tindahan upang bumili ng tubig, ngunit mula sa sulok ng kanyang mata, nakita niyang hindi umaalis ang sasakyan. Nang muling sumakay ng bisikleta si Steven, sinikap niyang baguhin ang kanyang ruta pauwi. Nagdaan siya sa masikip na eskinita, ngunit naroroon pa rin ang sasakyan, sinusundan siya mula sa distansya. Napabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit nanatili siyang kalmado at umuwi ng maingat, sinigurong walang makakita kung saan siya tumuloy. Kinagabihan, habang sila ni Maria ay naghahapunan kasama si Liza, dumating ang isang hindi inaasahang sulat. Inabot ito ng kanilang kapitbahay na nagsabing iniwan ito ng isang hindi kilalang tao. Sa loob ng sulat ay isang maikling mensahe. Kung mahal mo ang pamilya mo, tumigil ka sa panghihimasok sa hindi mo dapat pinapakialaman. Ito ang unang babala. Halos malaglag ang kutsara ni Steven sa kanyang nabasa. Hindi ito maaaring pagkakamali. May nagbabantang masama laban sa kanyang pamilya. Tahimik niyang itinago ang sulat sa kanyang bulsa upang hindi makita ni Maria at Liza. Alam niyang hindi niya sila maaaring alalahanin o takutin, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Kinabukasan, agad niyang kinausap ang kanyang matalik na kaibigang si Joel, isang pulis na matagal na niyang kakilala. Sa isang maliit na karinderya kung saan sila nagkita, inilabas ni Steven ang sulat at ikinuwento ang mga nangyayari. Tila nag-alala si Joel sa narinig, ngunit nananatili itong kalmado. Steven, malinaw na hindi ito biro. May mga tao talagang hindi natutuwa sa ginagawa mo. Ngunit hindi mo dapat basta isiwalat ang mga natuklasan mo. Kailangan mong kumuha ng sapat na ebidensya bago ka magsalita. Kapag may mga dokumento ka, itago mo sa isang lugar na alam mong ligtas. Payo ni Joel. Tumango si Steven. Alam niyang tama si Joel, ngunit sa kanyang isipan, mas umiigting ang takot para sa kanyang pamilya. Sinimulan niyang magsagawa ng mas maingat na hakbang. Ilang gabi, habang tulog si Maria at Liza, inipon niya ang mga dokumento mula sa proyekto ng mayor at isinilid ang mga ito sa isang lumang kahon. Inilagay niya ito sa isang lihim na taguan sa ilalim ng kanilang sahig. Isang maliit na espasyong itinago niya noon pa bilang bahagi ng kanyang trabaho bilang karpintero. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, tila hindi sapat ang pagiging maingat niya. Isang araw, habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa munting bodega malapit sa kanilang bahay, napansin niyang may mga estrangherong lalaki na tumatambay malapit sa kanilang lugar. Kunwari abala ang mga ito sa paninigarilyo. Ngunit sa tingin ni Steven, nagmamatsyag ang mga ito sa bawat galaw niya. Nang matiyak niyang wala na silang makikita, tahimik siyang pumasok sa bahay at siniguradong nakasarado ang lahat ng pinto at bintana. Isang gabi, habang hinahatid ni Steven ang kanyang mga dokumento patungo sa isang mas ligtas na taguan sa bahay ng kanyang tiyuhin sa kabilang bayan, muling lumitaw ang itim na sasakyan. Ngayong gabi, tila mas agresibo ang mga ito. Sinundan siya hanggang sa masukal na daan at naramdaman niyang hindi na ito simpleng pagbabanta. Hindi nagtagal, bumaba mula sa sasakyan ang dalawang lalaki at sinimulan siyang harangan. Steven, alam naming marami kang alam. Huwag mo nang gawing komplikado ang lahat. Wala kang mapapala sa ginagawa mo. Sabi ng isa sa mga lalaki, na halatang galit ngunit pilit na kumokontrol ng kanyang tono. Sa kabila ng takot, hindi nagpatinag si Steven. Kung akala niyong matatakot ninyo ako, nagkakamali kayo. Sagot niya, sabay lakad palayo mula sa mga lalaki. Ngunit alam niyang kailangan niyang magmadali. Agad siyang nagpunta sa bahay ng kanyang tiyuhin, iniwan doon ang ilang mga dokumento at nagmadaling bumalik sa kanyang pamilya. Hindi na maikakailan ni Steven na nasa peligro na sila. Sa kabila ng mga babala at panganib, nagpasya siyang hindi titigil. Hindi lamang ito laban para sa sarili niyang prinsipyo. Ito na rin ay laban para sa bayan ng San Isidro, para sa isang mas malinis na sistema, at higit sa lahat, para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Alam niyang may kapalit ang pagtindig laban sa katiwalian, ngunit mas pinili niyang harapin ang panganib kaysa isuko ang kanyang paninindigan. Isang tahimik na gabi, habang pauwi si Steven mula sa bahay ng kanyang tiyuhin,
kung saan niya itinago ang ilang mahahalagang dokumento. Hindi niya napansin ang itim na sasakyang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Bitbit niya ang natitirang mga papeles na balak pa niyang suriin sa kanilang bahay. Pagod siya mula sa buong araw na trabaho at pagsasaliksik, ngunit nanatili siyang determinado sa kanyang misyon. Habang binabagtas niya ang madilim na kalsadang palibot ng bukirin, naramdaman niyang may kakaiba sa likuran niya. Sa rearview mirror ng kanyang sasakyan, napansin niyang palapit ng palapit ang isang kotseng hindi niya kilala. Sa simula ay inakala niyang simpleng motorista lamang ito, ngunit nang biglang bumilis ang takbo ng sasakyan at sinadyang banggain ang likuran ng kanyang sasakyan, napagtanto niyang nasa panganib siya. Nagmaniobra si Steven upang makaiwas, ngunit masyado nang mabilis ang nangyayari. Isang malakas na bangga ang sumunod, dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa manibela. Ang kanyang sasakyan ay bumaligtad at dumiretso sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng kanyang pagkalito at sakit mula sa aksidente, naramdaman niyang papalapit ang mga kalalakihang bumaba mula sa itim na sasakyan. "Ayos ka lang dyan, Steven?" Malamig na tanong ng isa sa kanila habang lumalapit, hawak ang baril. Ang boses nito ay puno ng panunuya na para bang sigurado na sila sa kanilang gagawin. Hindi makasagot si Steven. Pilit niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan, ngunit bago pa siya makagalaw, hinila siya palabas ng isa sa mga lalaki. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang 3 armadong kalalakihan na pamilyar ang anyo, mga tauhan ni Mayor Hernandez. Alam niyang ito na ang katapusan, ngunit hindi siya nagmakaawa. Tumayo siya ng may dignidad, kahit nanginginig ang kanyang tuhod. "Pinagsabihan ka na namin, di ba? Pero ayaw mong tumigil." Wika ng isa pang lalaki habang itinutok ang baril sa kanya. Sa kabila ng takot, hindi nagpatinag si Steven. Alam niyang wala na siyang magagawa sa sandaling iyon. Ngunit tiniyak niyang hindi niya ipapakita ang kahinaan. Dinala siya ng mga lalaki sa isang liblib na lugar sa gitna ng masukal na kagubatan. Doon, inihagis nila si Steven sa lupa. Sa kabila ng pagkakagapos ng kanyang mga kamay, sinubukan niyang lumaban, ngunit masyadong malakas at marami ang kanyang mga kalaban. Narinig niya ang isa sa mga lalaki na tumawag sa telepono. "Mayor, tapos na. Wala nang problema," sabi ng lalaki bago ibinaba ang tawag. Nang marinig iyon ni Steven, lalo siyang pinanghinaan ng loob. Alam niyang ang mayor mismo ang nag-utos ng lahat ng ito. "Pasensya na, Steven. Wala itong personalan. Trabaho lang," sabi ng leader ng grupo bago siya binaril. 3 putok ng baril ang umaling-awngaw sa kagubatan at bumagsak ang katawan ni Steven sa malamig na lupa. Hindi na siya gumalaw pa. Matapos ang krimen, iniwan ng mga tauhan ng mayor ang bangkay ni Steven sa lugar. Tila walang nangyari, bumalik sila sa kanilang sasakyan at mabilis na umalis. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalot sa kagubatan, ngunit ang dugo ni Steven ay nanatiling nakapinta sa lupa, isang tahimik na testamento ng kanyang katapangan at sakripisyo. Kinabukasan, isang magsasaka ang nakatagpo sa kanyang katawan. Agad itong tumawag sa mga awtoridad, at ang balita ay kumalat ng mabilis sa buong bayan ng San Isidro. Ang dating masayahing tahanan ni Maria at Liza ay biglang binalot ng kalungkutan nang malaman nila ang masamang balita. Si Maria ay halos nawalan ng ulirat sa pagtanggap ng balita mula sa pulisya, habang si Liza ay walang kamalay-malay sa bigat ng nangyari. Ang batang si Liza ay paulit-ulit na nagtatanong, "Nasaan si Papa? Bakit hindi siya umuuwi?" Sa araw ng burol, ang bahay ni Steven ay napuno ng mga taong nagluluksa at nagdadalamhati. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan at kapitbahay ay hindi makapaniwala na ang isang mabuting tao tulad niya ay mawawala ng ganoon kabilis at sa ganoong paraan. Ang simpleng karpinterong minahal ng bayan ay tinapos ng karahasan, na lalong nagdulot ng galit sa mga tao laban kay Mayor Hernandez at sa sistema ng kanilang gobyerno. Ngunit para kay Maria, ang sakit ay higit pa sa galit. Sa kanyang puso, hindi niya matanggap na ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang anak, ay kinuha sa kanila ng napakabilis. Habang nakatingin siya sa kabaong ni Steven, hawak ang kamay ni Liza, patuloy niyang iniisip kung paano nila haharapin ang mga darating na araw nang wala ito sa kanilang piling. Ang bayan ng San Isidro ay tila nawalan ng liwanag. Ngunit sa gitna ng trahedya, nagsimula ang bulong ng paghihiganti at hustisya.
Ang buhay ni Steven ay maaaring natapos, ngunit ang kanyang prinsipyo at laban ay hindi magwawakas ng ganoon na lamang. Ang pagkawala ni Steven ay nagdala ng napakalaking kalungkutan hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa buong bayan ng San Isidro. Kilala siya bilang isang mabuting tao, isang tapat na ama, asawang mapagmahal at isang huwarang mamamayan. Ang biglaang pagkamatay niya ay parang isang nakakagulat na hampas sa bawat taong nakakilala sa kanya. Sa mga lansangan ng bayan, makikita ang mga mata ng mga tao na puno ng luha at galit, habang ang tahimik na usapan tungkol sa kahindik-hindik na pangyayari ay lumalaganap. Sa kanilang tahanan, si Maria ay halos hindi makapagsalita. Walang salita ang kayang magpaliwanag sa sakit na nararamdaman niya. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanilang hapagkainan, nakatingin lamang siya sa bakanting upuan kung saan laging nakaupo si Steven. Paano niya sasabihin sa kanilang anak na si Liza na hindi na muling makakauwi ang kanyang pinakamamahal na ama? Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinusubukang hanapan ng tamang salita ang napakabigat na katotohanan, ngunit lagi siyang nabibigo. Ang kanyang puso ay tila hinahati sa bawat minutong naalala niya si Steven. Samantala, si Liza, na 4 na taong gulang pa lamang, ay patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ama. Mama, kailan po uuwi si Papa? Bakit hindi po siya kumakain kasama natin? Tanong niya habang nakatingin sa mesa. Si Maria ay napapikit, pinipigilan ang pagluha. Anak, si Papa mo. Matagal pa siyang makakauwi, pero lagi niyang sinasabi na mahal ka niya. Sagot niya, kahit na alam niyang hindi kayang unawain ni Liza ang tunay na kahulugan ng kanyang sinabi. Ang lamay ni Steven ay naging isang simbolo ng pagkakaisa sa kanilang bayan. Dumagsa ang mga kapitbahay, kaibigan, at mga kasamahan ni Steven upang magbigay pugay sa isang lalaking minahal nila. Si Joel, ang matalik na kaibigan ni Steven na isang pulis, ay isa sa mga unang dumating. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at determinasyon. Hindi siya makapaniwala na ang mabait niyang kaibigan ay mawawala ng ganoon kabilis at sa ganoong paraan. Habang pinagmamasdan ni Joel ang pamilya ni Steven, si Maria na halos hindi na makausap at si Liza na masayang nakangiti pa rin, hindi alam ang bigat ng sitwasyon, lalong sumidi ang kanyang kagustuhang makamit ang hustisya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya mahuhuli ang mga responsable sa pagkamatay ni Steven. Lumapit siya kay Maria upang magpaabot ng pakikiramay. Maria, hindi ko kayo pababayaan. Gagawin ko ang lahat para makuha natin ang hustisya para kay Steven. Sabi niya, hawak ang balikat ng kaibigan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting dumami ang mga dumalo sa lamay. Ang ilan ay tahimik na nanalangin. Ang iba ay nagkukwento tungkol sa mga magagandang alaala nila kay Steven. May mga bata ring dumating kasama ang kanilang mga magulang at ang ilan sa kanila ay binigyan ni Steven ng tulong noong buhay pa siya. Isa sa kanila ang nagsabi, "Si Kuya Steven po ang nag-ayos ng bubong namin noong bumagyo. Hindi po siya nagpabayad. Mabait po talaga siya." Sa bawat kwento, lalong nadama ng lahat ang bigat ng kawalan. Ngunit sa kabila ng pakikiramay ng bayan, si Maria ay nananatiling tahimik. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip kung paano nila haharapin ang bukas nang wala si Steven. Nakatingin siya kay Liza na abala sa paglalaro sa gilid ng lamay, walang kamalay-malay sa mga luha ng mga tao sa paligid niya. Mama, bakit po ang daming tao? Para po ba kay Papa ang lahat ng pagkain? Tanong ni Liza, masiglang itinuro ang mesa na puno ng mga handa mula sa mga nakikiramay. Si Maria ay napabuntong hininga na lamang at ngumiti ng pilit. Oo anak, para ito kay Papa mo. Sagot niya habang pinipilit pigilan ang muling pagbagsak ng kanyang luha. Sa gitna ng lungkot, si Joel ay tahimik na nagmamasid. Pinag-aaralan niya ang mga posibilidad at iniisip kung paano niya masisimulan ang investigasyon. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. Ang mga tao sa likod ng trahedyang ito ay makapangyarihan, ngunit hindi niya hahayaang matakot siya. Sa bawat hikbi ni Maria at bawat inosenteng tanong ni Liza, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Steven,
Hindi ka mawawalan ng boses. Sisiguraduhin kong mananagot ang mga salarin. Bulong niya sa sarili. Sa bawat araw ng lamay, patuloy na dumagsa ang mga tao. Ang mga bulaklak na nakapalibot sa kabaong ni Steven ay unti-unting dumami at ang samyo nito ay tila nagdadala ng paalala sa lahat ng kanyang kabutihan. Ngunit para kay Maria at Liza, walang bulaklak, walang salita ng pakikiramay ang makakapuno sa kawalan ng isang asawa at ama. Ang tahanang minsang puno ng halakhak ay tila naging tahimik na kulungan ng sakit at pangungulila. Sa dulo ng lamay, habang nagkakaisa ang bayan sa pagdadalamhati, si Joel ay tahimik na nagplano. Alam niyang ang laban ay hindi matatapos sa pagluha. Sa kabila ng kanyang galit at lungkot, nagpasya siyang ilaan ang bawat kakayahan upang makamit ang hustisya para kay Steven at sa pamilyang naiwan nito. Ang trahedya ng pagkawala ni Steven ay nag-iwan ng sugat sa bayan ng San Isidro. Isang sugat na hindi basta maghihilom, ngunit magsisilbing simula ng laban para sa katotohanan. Ang huling gabi ng burol ni Steven ay puno ng mga tao. Dumagsa ang mga kapitbahay, kakilala, at maging ang mga hindi niya kilala, ngunit narinig ang kanyang kwento. Ang dating tahimik na bahay ng pamilya ay tila naging sentro ng pagdadalamhati na may mga tao sa loob at labas ng bahay. Lahat ay nag-aalay ng dasal at pakikiramay. Ang kabaong ni Steven ay nakalagay sa gitna ng maliit na sala, napapalibutan ng mga kandila at bulaklak. Ang liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng malungkot ngunit mapayapang ambiyanse sa lugar. Si Maria ay nakaupo sa isang tabi, tahimik na umiiyak, habang si Joel naman ay naroroon, hindi umaalis upang tiyakin ang kaligtasan ng pamilya. Sa kabila ng lungkot at bigat ng sitwasyon, napansin ni Joel ang kakaibang enerhiya sa paligid. Parang may kung anong kakaibang mangyayari. Habang nagpatuloy ang gabi, si Liza ay naglalaro malapit sa kabaong ng kanyang ama. Hawak niya ang paboritong laruan na ibinigay ni Steven, isang maliit na stuffed toy na paborito nilang dalawa. Sa kanyang inosenteng pag-iisip, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang konsepto ng kamatayan. Akala niya, natutulog lang ang kanyang ama sa loob ng kabaong. "Mama, pwede po ba akong lumapit kay Papa?" Tanong ni Liza, hawak-hawak ang stuffed toy at nakatingin sa kanyang ina. Si Maria, bagamat may kaba, ay tumango at hinayaang lapitan ni Liza ang kabaong. Lumapit si Liza, dahan-dahan at may kaunting saya sa kanyang mga mata. "Papa, gising ka na po. Dala ko yung laruan natin." Sabi niya habang inaabot ang stuffed toy sa malamig na katawan ni Steven. Ngunit sa sandaling iyon, tila hindi niya napigilang pumasok sa loob ng kabaong. Umakyat siya, inilagay ang laruan sa tabi ng kanyang ama, at mahigpit siyang yumakap sa katawan nito. Lahat ng tao sa burol ay napatigil sa kanilang ginagawa. Nabigla si Maria at ang mga dumalo. Ang ilan ay sinubukang alisin si Liza mula sa kabaong, ngunit hindi siya bumitaw. Sa halip, nagsimula siyang umiyak ng malakas habang sinasabi, "Papa, ayoko po kayong iwan. Ayoko pong mag-goodbye." Habang niyayakap ni Liza ang kanyang ama, nagulat ang lahat nang mapansin nilang unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ni Steven. Ang malamig niyang balat ay tila nagiging mainit, at ang dating maputla niyang pisngi ay naging mamula-mula. Ang paligid ay napuno ng pagkagulat at pagtataka. Ang ilan ay napaatras, habang ang iba ay napalapit upang makita ang nangyayari. "Maria, tingnan mo si Steven!" Sigaw ng isa sa mga dumalo na halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Maria, na kanina'y umiiyak lamang sa isang sulok, ay tumakbo papunta sa kabaong. "Steven?" Ang tanging nasabi niya habang nakatingin sa kanyang asawa. Sa gitna ng lahat, isang malalim na buntong hininga ang narinig mula kay Steven. Unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata at tila nagtataka rin sa nangyayari. "Maria, Liza." Mahina niyang bulong habang pilit niyang inaabot ang kamay ng kanyang anak na mahigpit pa rin siyang niyayakap. Ang mga tao ay nagkaguluhan. Ang ilan ay nagdasal ng malakas, ang iba naman ay napaluha sa sobrang gulat at saya. Si Joel ay napako sa kanyang kinatatayuan, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa buong karera niya bilang pulis, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klase ng pangyayari. "Papa, gising ka na po!" Masayang sigaw ni Liza habang lalo pang yumakap sa ama.
Si Maria, sa gitna ng pagluha, ay niyakap din si Steven. Steven, buhay ka. Hindi ko alam kung paano, pero buhay ka. Sabi niya habang nanginginig sa emosyon. Sa hindi maipaliwanag na paraan, ang init ng yakap ni Liza ay tila nagbigay buhay kay Steven. Parang lahat ng kanyang sakit at hirap ay nawala. Bagamat mahina pa, naramdaman niyang bumalik ang kanyang lakas. Ang kabaong na dapat ay naging huling hantungan niya ay naging simula ng isang himala. Ang mga tao sa burol ay nanatiling hindi makapagsalita. Ang ilan ay nanalangin, habang ang iba ay nagtanong kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ngunit para kay Maria at Liza, wala nang mahalaga kundi ang katotohanang buhay si Steven, na para bang binigyan ng isa pang pagkakataon upang makasama ang kanyang pamilya. Sa gabing iyon, ang bahay ng pamilya ni Steven ay muling napuno ng liwanag at pag-asa. Ang dati burol na puno ng lungkot ay napalitan ng himala na walang makakapagpaliwanag. Ngunit alam ni Steven, si Maria at si Joel na ang muling pagbabalik na ito ay hindi magtatapos sa simpleng selebrasyon. Alam nilang may mas malaki pang dahilan kung bakit siya binigyan ng pangalawang buhay. Ang balita ng muling pagkabuhay ni Steven ay mabilis na kumalat sa bayan ng San Isidro. Ang mga dumalo sa burol ay nagkanya-kanyang kwento, at ang mga kwento ay naglakbay mula sa kanilang maliit na komunidad hanggang sa mga karatig bayan. Ang ilang tao ay hindi makapaniwala, habang ang iba ay nagbigay ng iba't ibang interpretasyon mula sa isang milagro hanggang sa haka-hakang may kakaibang pangyayari na naganap sa lamay. Gayunpaman, si Maria at si Joel ay may ibang iniisip. Ang pagbabalik ni Steven ay hindi lamang isang himala, kundi isang babala. Alam nilang maaaring may nagmamatiyag sa kanila at ang muling buhay ni Steven ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa kanilang pamilya. Maria, kailangan nating itago si Steven, sabi ni Joel habang nag-uusap sila sa kusina, malayo kay Steven at Liza. Sigurado akong hindi titigil ang mga tauhan ni Mayor Hernandez hanggat hindi nila nasisiguro na wala na talaga si Steven. Pero saan? Paano naman kami ni Liza? Sagot ni Maria, halatang nag-aalala. May kilala ako sa kabilang bayan, isang dating kasamahan sa pulisya. Siya ang bahala. Gagawa ako ng paraan para mabigyan kayo ng peking dokumento kung sakaling may maghanap sa inyo. Tugon ni Joel, na halatang iniisip ang bawat hakbang. Kinagabihan, maingat nilang inilabas si Steven mula sa kanilang bahay. Pinagsuot siya ng mahabang jacket at sombrero upang hindi siya makilala. Dahil sa panghihina mula sa mga natamong sugat at sa epekto ng kamatayan na halos inabot niya, kinailangan niyang alalayan ni Joel habang pasimpleng pinalabas ng bayan gamit ang isang lumang sasakyan. Ang pamilya ni Steven ay pinalabas na nagluluksa pa rin upang hindi magduda ang sinuman. Dinala si Steven sa isang maliit na kubo sa gitna ng isang masukal na taniman ng niyog. Doon siya pansamantalang itinago ni Joel habang pinaplano ang susunod na hakbang. Sa kabila ng kahinaan, pilit na iniisa-isa ni Steven sa kanyang isip ang mga taong nasa likod ng krimen laban sa kanya. Bagamat hindi niya maalala ang lahat, tiyak niyang isa sa mga tauhan ni Mayor Hernandez ang direktang nag-utos ng kanyang pagpatay. Joel, mahinang sabi ni Steven habang nagpapahinga sa isang lumang kama. Alam kong si Mayor Hernandez ang may pakana nito, pero kailangan kong malaman kung sino pa ang kasabwat niya. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nananagot. Steven, hindi ka pwedeng kumilos ng pabigla-bigla. Ang priority natin ngayon ay ang kaligtasan mo at ng pamilya mo. Sagot ni Joel habang nag-aayos ng mga peking dokumentong ginawa para sa pamilya ni Steven. Pero wag kang mag-alala, may kilala akong mga taong kayang tumulong sa atin. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Habang si Steven ay nananatiling nagtatago, si Maria naman ay patuloy na nagpapakita ng normal na galaw sa kanilang bayan. Madalas siyang pumunta sa palengke at magpakita sa mga kapitbahay upang hindi magduda ang mga tao. Si Liza, bagamat bata, ay tila may naiibang saya mula nang muling makasama ang kanyang ama, kahit na hindi niya ito makita araw-araw. Sa kanyang murang edad, naramdaman niyang may pag-asa muli sa kanilang pamilya. Papa, kailan po tayo ulit maglalaro? Tanong ni Liza nang minsang dumalaw si Maria at Liza kay Steven sa kubo. Malapit na anak,
Sagot ni Steven habang hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Sa saglit na iyon, napangiti siya. Sa kabila ng lahat ng hirap, si Liza ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Basta pangako ni Papa, gagawin kong ligtas ang lahat para sa atin. Habang tumatagal ang pagtatago, unti-unting bumabalik ang sigla ni Steven. Sa tulong ng kaunting ehersisyo at masustansyang pagkain na dinadala ni Maria at Joel, nagkaroon siya ng lakas upang mag-isip at magplano. Sinimulan niyang itala ang lahat ng impormasyon na alam niya tungkol sa mga proyekto ni Mayor Hernandez, mga kontraktor, mga kasunduan, at mga taong konektado sa mayor. Sa kabila ng panganib, nanatili siyang determinado. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang makapaghiganti, kundi upang ilantad ang katiwalian na matagal nang nagpapahirap sa kanilang bayan. Joel, oras na para simulan natin ang plano, sabi ni Steven isang gabi habang nag-uusap sila sa kubo. Hindi na ako papayag na itago lang ang sarili ko habang ang mga salarin ay patuloy na nagpapakasasa sa kanilang kapangyarihan. Steven, sigurado ka ba? Malaki ang kalaban natin. Pero kung talagang handa ka, sasama ako sa laban na ito. Sagot ni Joel, bakas ang pag-aalala, ngunit halatang sumusuporta. Sa gabing iyon, tahimik ngunit puno ng determinasyon ang mga plano ni Steven at Joel. Alam nilang mahirap at mapanganib ang landas na kanilang tatahakin, ngunit alam din nilang ito ang tamang gawin. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan nila, ang pag-asa ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang pamilya, lalo na para kay Liza, ang nagbigay sa kanila ng lakas upang ipaglaban ang hustisya. Habang nagtatago si Steven sa liblib na kubo, hindi siya tumigil sa kanyang misyon. Sa tulong ni Joel, sinimulan nilang buuin ang mga piraso ng puzzle na magdidiin kay Mayor Hernandez sa katiwaliang matagal na nitong ginagawa. Bagamat peligroso, nakipag-ugnayan si Joel sa ilang dating kasamahan sa pulisya na matagal nang may duda kay Mayor Hernandez. Ang mga ito ay mga opisyal na tahimik na nagmamasid ngunit walang lakas ng loob o sapat na ebidensya upang umaksyon. Sa isang lihim na pulong sa isang bakanteng warehouse sa kabilang bayan, pinulong ni Joel ang mga opisyal na handang tumulong. Kabilang dito si Lieutenant Ramirez, isang veteranong pulis na kilala sa kanyang integridad, at si Attorney Reyes, isang abogado mula sa Department of Justice na matagal nang sumusubaybay sa mga balita tungkol sa korupsyon sa probinsya. Joel, kung may hawak talaga kayong ebidensya, may laban tayo, sabi ni Ramirez habang seryosong nakikinig sa plano. Pero kailangan nating maging maingat. Hindi biro ang kalaban natin. Meron kaming sapat na ebidensya at may natagpuan din akong ilang dokumento na magdidiin kay Mayor Hernandez. Sagot ni Joel. Pero hindi ito magiging sapat kung hindi tayo magkakaroon ng mga testigong handang magsalita. Dito pumasok ang ideya ng paghahanap ng mga whistleblowers. Si Steven at Joel, kasama ang ilang mga tauhan ni Ramirez, ay naghanap ng mga dating empleyado at subcontractor na dating nakasama sa mga proyekto ni Mayor Hernandez. Sa pag-usisa nila, may ilang tao ang tumanggi dahil sa takot. Ngunit sa tulong ni Attorney Reyes, nakumbinsi nila ang tatlong individual na magsalita kapalit ng proteksyon. Si Marco, isang dating accountant na tumigil sa pagtatrabaho para sa mayor dahil sa mga iligal na transaksyon. Si Linda, isang bookkeeper na may hawak ng mga tala tungkol sa sobrang gastos sa mga proyekto. At si Ben, isang construction worker na may alam tungkol sa mga ghost projects na di umano'y natapos ngunit hindi kailanman itinayo. Sa bawat pahayag na ibinibigay ng mga whistleblowers, lalong lumilinaw ang lawak ng katiwalian sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Hernandez. Napagtanto ni Steven na hindi lamang ito isang simpleng kaso ng maling paggamit ng pondo ng bayan. Sa kanilang pagsasaliksik, lumabas na may koneksyon si Mayor Hernandez sa mas malawak na sindikato ng mga negosyante at opisyal sa ibang probinsya. Ang sindikatong ito ay gumagamit ng pera mula sa peking proyekto upang pondohan ang kanilang mga personal na interes, kabilang ang mga malalaking negosyo at kampanya sa politika. Hindi lang pala ito tungkol kay Mayor Hernandez. Sabi ni Steven, isang gabi habang kausap si Joel at ang iba pang kasamahan. May mas malalim na ugat ang lahat ng ito. Kung hahayaan nating magpatuloy ito, mas maraming buhay ang masisira. Sa kanilang pag-uusap,
Napagdesisyonan nilang hindi lamang ipetisyon ang kaso laban kay Mayor Hernandez, kundi ilantad din ang koneksyon nito sa sindikato. Ang plano nila ay gawing publiko ang lahat ng ebidensya upang maipakita sa mga tao ang buong larawan ng katiwalian. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ito. Kailangang tiyakin nilang ligtas ang kanilang mga whistleblowers at kailangang maging malinaw at solid ang lahat ng ebidensya upang walang makapagtanggi sa katotohanan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Steven ay nagtrabaho ng mas maingat. Ginamit niya ang natitira niyang ebidensya, mga dokumento mula sa proyekto ng community center, mga tala ng sobrang presyo ng materyales, at ang koneksyon ng mga subcontractor kay Mayor Hernandez bilang pundasyon ng kaso. Sinuri ito ni Atty. Reyes at sinabing sapat na itong magbigay ng basehan para sa investigasyon. Ngunit bago nila maisampa ang kaso, nagpasya silang maglatag ng isang mas malawak na plano upang tiyaking hindi lamang makakalaya si Mayor Hernandez gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinimulan nilang magplano ng isang pampublikong pagsisiwalat, isang press conference kung saan ipapakita nila ang lahat ng ebidensya at patotoo ng mga whistleblowers. Ang kanilang layunin ay hindi lamang ang makulong si Mayor Hernandez, kundi ang magkaroon ng suporta mula sa mga tao upang tuluyan itong mapatalsik sa posisyon. Hindi tayo pwedeng magkamali, sabi ni Joel habang nagtatala ng kanilang plano sa isang mapa. Kung mabibigo tayo, hindi lang tayo ang nasa panganib, pati ang mga pamilya natin, mga whistleblowers, at lahat ng sumusuporta sa atin. Pero kung magtagumpay tayo, dagdag ni Steven, hindi lang ito laban para sa akin o sa pamilya ko. Ito ay laban para sa bayan ng San Isidro, karapatan ng mga tao na malaman ang katotohanan. Habang papalapit ang araw ng pagsisiwalat, naramdaman ng lahat ang bigat ng kanilang laban. Sa kabila ng panganib, nanatili silang determinado. Ang laban na ito ay hindi lamang laban ni Steven, kundi laban ng bayan laban sa katiwalian at kasamaan. Ang araw ng pagsisiwalat ay dumating. Sina Steven, Joel, at ang kanilang alyansa, kasama ang 3 whistleblowers, ay naglatag ng masusing plano upang tiyaking maririnig ng buong bayan ang kanilang ipinaglalaban. Ginamit nila ang kapangyarihan ng social media upang maikalat ang kanilang mga ebidensya, patotoo at kwento. Sa mundo kung saan mabilis ang impormasyon, alam nilang ang social media ang pinakamabisang plataporma upang maabot ang mas maraming tao. Sinimulan nilang mag-upload ng mga video na nagpapakita ng mga ebidensya, mga dokumento ng sobrang gastusin sa proyekto, mga peking subcontractor na konektado kay Mayor Hernandez, at mga ghost projects na idineklarang, tapos ngunit hindi kailanman ginawa. Ang bawat post ay sinamahan ng mga detalyadong paliwanag ni Steven at ng kanilang abogado, si Atty. Reyes. Nilagyan nila ito ng hashtag na Hustisya para sa San Isidro, na mabilis na naging trending sa buong rehiyon. Hindi nagtagal, nag-viral ang mga post. Mabilis itong nakarating sa iba't ibang sulok ng bayan at maging sa mga karatig bayan. Ang mga tao ay nagulat, nagalit at nagtaka kung paano nagawang lokohin ni Mayor Hernandez ang kanilang bayan sa napakaraming taon. Hindi na ito pwede. Kailangang managot si Mayor Hernandez. Sigaw ng isang mamamayan sa isa sa mga video na nagtitrend. Sa kasagsagan ng viral campaign, inilabas ng mga whistleblowers ang kanilang mga personal na kwento. Si Marco, ang dating accountant, ay nagbahagi ng mga dokumentong nagpapakita ng detalyado kung paano ibinulsa ang pondo ng bayan. Ginamit nila ang pera para sa kanilang mga personal na interes. Hindi ko na kinaya kaya ako umalis, ani Marco sa isang video interview. Si Linda, ang bookkeeper, ay nagkwento kung paano nila pilit na itinago ang mga record upang hindi ito makita ng Commission on Audit. Pinilit nila kaming baguhin ang mga numero. Kung tumanggi ka, mawawala ang trabaho mo. O mas masahol pa, sabi niya habang nanginginig. Si Ben, ang construction worker, ay nagbigay ng nakakakilabot na detalye tungkol sa mga proyekto ng mayor. Yung mga proyekto na sinasabing tapos na, wala naman talaga. Pinipirmahan lang kami para magmukhang may natapos. Pero ang totoo, wala. Habang lumalaganap ang mga kwento ng mga whistleblowers, unti-unting nagising ang galit ng mga tao. Ang social media ay naging lugar ng pagkakaisa para sa mga mamamayan. Nagkaroon ng panawagan para sa malawakang protesta.
Sa loob ng isang linggo, libu-libong tao ang dumagsa sa harap ng munisipyo ng San Isidro, bitbit ang mga placard na may nakasulat na hustisya para sa bayan at patalsikin si Mayor Hernandez. Sa gitna ng lumalaking galit ng bayan, muling nagbanta si Mayor Hernandez. Isang gabi, nakatanggap si Maria ng isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Kung gusto ninyong ligtas ang pamilya ninyo, itigil na ninyo ang kalokohan ninyo. Huwag ninyong subukang ibagsak ako. Wika ng nasa kabilang linya. Si Maria, bagamat natakot, ay hindi nagpakita ng kahinaan. Agad niyang ipinaalam kay Steven at Joel ang banta. Sa halip na umatras, lalo pang tumatag ang kanilang loob. Natatakot na sila. Ibig sabihin, tama ang ginagawa natin. Sabi ni Steven habang mahigpit na hawak ang kamay ni Maria. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa atin, kundi para sa buong bayan. Sa kabila ng pananakot, hindi nagpatinag ang mga tao. Dumami pa ang mga dumalo sa protesta at ang presensya ng media ay nagdala ng mas malawak na atensyon sa kaso. Maging ang mga reporter mula sa mas malalaking syudad ay nagpunta sa San Isidro upang i-cover ang nangyayari. Sa harap ng napakaraming tao at kamera, hindi na nagawang magtago ni Mayor Hernandez. Napilitang magbigay ng pahayag si Mayor Hernandez. Sa una, itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Ito'y mga kasinungalingan lamang ng mga taong naiinggit sa aking administrasyon, sabi niya sa isang press conference. Ngunit habang inilalabas ng mga mamamayan ang mga ebidensya, hindi na nito nakayanang depensahan ang sarili. Ang presyur mula sa protesta, social media, at media coverage ay nagdulot ng matinding kahihiyan sa mayor. Sa wakas, napilitang mag-resign si Mayor Hernandez. Isang araw matapos ang protesta, inanunsyo niya ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. Subalit sa halip na harapin ang kaso, tumakas siya kasama ang ilang tauhan niya, nagtatago sa hindi matukoy na lugar. Ang pagbibitiw ni Mayor Hernandez ay nagdala ng pansamantalang tagumpay sa bayan ng San Isidro. Ngunit alam ni Steven at Joel na hindi pa tapos ang laban. Ang susunod na hakbang ay tiyaking mapapanagot hindi lamang si Mayor Hernandez, kundi ang buong sindikato sa likod ng kanyang mga anomalya. Habang ipinagdiriwang ng mga tao ang kanilang tagumpay, si Steven ay nanatiling nakatingin sa malayo. Alam niyang ang laban para sa hustisya ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang pagbibitiw ni Mayor Hernandez at ang kanyang biglaang pagtakas, nagsimula ang mas malalim na investigasyon ni Steven, Joel, at ng kanilang mga kakampi upang tiyaking mananagot hindi lamang ang mayor, kundi pati na rin ang mga tauhang responsable sa pag-ambush kay Steven. Ang kanilang layunin ay hindi lamang ipakita ang katotohanan, kundi makamit ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanila. Sa tulong ng kanilang alyansa, nagsimulang maghanap ng impormasyon si Joel tungkol sa mga taong direktang tumulong kay Mayor Hernandez sa kanyang mga ilegal na gawain. Ang unang hakbang ay tukuyin ang mga armadong tauhan na inutusan para ambusin at patayin si Steven. Sa pamamagitan ng ilang whistleblowers at mga nakuhang dokumento mula sa mga subcontractors, natukoy nila ang pangalan ng isang tauhan na kilala bilang si Edgar, a fixer at matagal ng tauhan ng mayor. Si Edgar ang dapat nating hanapin, sabi ni Joel habang ipinakita sa grupo ang mga detalye tungkol sa lalaki. Siya ang utak ng operasyon laban kay Steven. Kung makukumbinsi natin siyang magsalita, marami tayong malalaman. Sa masinsinang pagsisikap at tulong ng mga whistleblowers, natagpuan nila si Edgar sa isang maliit na bar sa kabilang bayan. Sa unay tumanggi itong makipagtulungan, ngunit nang mapagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan, napilitan siyang umamin kapalit ng isang plea bargain. Ako ang nag-organisa ng ambush kay Steven, pero utos lang iyon, sabi ni Edgar sa kanyang pahayag. Direktang galing ang utos kay Mayor Hernandez. May mga dokumento pa kaming binuo para mapagtakpan ng lahat. Ang pag-amin ni Edgar ay naging isang malaking tagumpay para kina Steven at Joel. Ginamit nila ang testimonya nito upang palakasin ang kaso laban kay Mayor Hernandez. Sa ilalim ng plea bargain, pumayag si Edgar na magbigay ng lahat ng detalye, kabilang ang pangalan ng iba pang tauhan na sangkot sa operasyon, pati na rin ang mga koneksyon ng mayor sa mas malawak na sindikato. Habang nagpatuloy ang investigasyon, lumabas ang balita na si Mayor Hernandez ay nagtago sa isang luxury resort sa isang probinsya, malayo sa San Isidro.
Ginamit niya ang mga natirang koneksyon upang subukang makaligtas mula sa batas. Ngunit sa tulong ng impormasyong nakuha mula kay Edgar at sa patuloy na pagsubaybay ni Joel, natukoy ng mga awtoridad ang kinaroroonan ng mayor. Isang operasyon ang isinagawa ng pulisya sa resort. Sa maingat na pagpaplano, napaligiran ng mga awtoridad ang lugar at inaresto si Mayor Hernandez habang sinusubukan nitong umalis sa likod na bahagi ng resort. Walang magawa ang mayor kundi sumuko. Ang mga larawan ng kanyang pagkakaaresto ay mabilis na kumalat sa social media at muling nagkaroon ng galak ang mga mamamayan ng San Isidro. Para sa kanila, ang pagkakahuli kay Mayor Hernandez ay simbolo ng tagumpay laban sa katiwalian. Matapos ang pagkakaaresto, ang lahat ng nakalap na ebidensya, mga dokumento, testimonya ng mga whistleblowers at pag-amin ni Edgar ay ginamit sa korte. Sa ilalim ng maingat na pamumuno ni Atty. Reyes, ang kaso laban kay Mayor Hernandez ay naging matibay. Ang bawat ebidensya ay maayos na inihain na nagdidiin sa malawakang katiwalian at sa kanyang direktang pagkakasangkot sa tangkang pagpatay kay Steven. "Hindi na ito tungkol lamang sa akin," sabi ni Steven habang nagbibigay ng pahayag sa korte. "Ito ay laban ng bawat isa sa amin na pinahirapan ng korupsyon. Sana ang kasong ito ay magsilbing aral sa lahat na ang katotohanan at hustisya ay laging mananaig." Sa huli, napatunayang nagkasala si Mayor Hernandez sa mga kasong korupsyon, attempted murder at iba pang kaugnay na krimen. Siya ay nahatulan ng pagkakakulong ng maraming taon at lahat ng ari-ariang nakuha mula sa kanyang ilegal na gawain ay kinumpiska ng pamahalaan. Ang mga kasabwat niya, kabilang si Edgar, ay naharap din sa kanilang mga sentensya, bagamat binawasan ang parusa ni Edgar dahil sa kanyang kooperasyon. Para kina Steven at sa kanyang pamilya, ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay para sa lahat ng mamamayan ng San Isidro na matagal nang naghahangad ng pagbabago. Sa kabila ng mga sakit na pinagdaanan, nakamit nila ang hustisya. Sa huling araw ng pagdinig, habang papalabas ng korte, si Maria ay tahimik na humawak sa kamay ni Steven. Sa kanilang tabi, si Liza ay masayang tumatakbo, hawak ang paborito niyang stuffed toy. "Tapos na ang laban, Steven," sabi ni Maria, ngumingiti ng may luha sa kanyang mga mata. "Makakabalik na tayo sa normal na buhay." Sa kanilang pag-uwi, muli nilang naramdaman ang kapayapaan. Ang bayang minsang binalot ng takot at galit ay unti-unting nagkaroon ng bagong pag-asa. At para sa pamilya ni Steven, ang pagkamit ng hustisya ay nagbigay daan sa pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Isang buhay na puno ng pagmamahalan, katotohanan, at pananampalataya sa tamang laban. Matapos ang mahabang panahon ng laban at sakripisyo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Steven at ng kanyang pamilya. Ang kanilang tahanan, na minsang napuno ng takot at kalungkutan, ay muling naging isang lugar ng pagmamahalan at kasiyahan. Sa kabila ng mga sugat na iniwan ng nakaraan, pilit nilang binubuo ang mas maliwanag na kinabukasan. Si Steven, bagamat may mga peklat mula sa pisikal at emosyonal na laban, ay naging mas matatag at positibo sa buhay. Ang kanyang araw-araw na gawain bilang karpintero ay muling bumalik, ngunit ngayon, hindi na lamang ito tungkol sa pagkita ng pera. Para kay Steven, ang bawat binubuong pinto, bintana at tahanan ay simbolo ng panibagong simula, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa bayan ng San Isidro. Habang si Steven ay nagpatuloy sa kanyang simpleng pamumuhay, dumating ang maraming tao upang magbigay pugay sa kanyang katapangan. Ang mga taong natulungan niya noon, mula sa mga mahihirap na pamilya na kanyang tinulungan ng libre hanggang sa mga whistleblowers na nailigtas niya mula sa banta ng sindikato, ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat. "Kung hindi dahil kay Kuya Steven, hindi kami magkakaroon ng lakas ng loob na magsalita," sabi ni Marco, isa sa mga whistleblowers, sa isang maliit na programa na inorganisa ng bayan bilang pagkilala kay Steven. "Hindi lang niya iniligtas ang sarili niyang pamilya, iniligtas niya rin kami at ang bayan ng San Isidro mula sa matagal ng katiwalian." Ang kwento ni Steven ay umabot pa sa mga karatig bayan, at maraming tao ang tumingin sa kanya bilang isang simbolo ng katapangan at katapatan. Ang mga bata sa San Isidro ay madalas na kinukwento ang kanyang kwento bilang isang inspirasyon na nagbigay sa kanila ng pag-asa na ang tama at mabuti
ay palaging mananaig. Ang bayan ay tila nagkaroon ng bagong lakas upang harapin ang mga hamon at magkaisa laban sa katiwalian. Si Joel, ang matalik na kaibigan ni Steven, ay naging pangunahing katuwang sa laban para sa hustisya. Dahil sa kanyang dedikasyon at kontribusyon sa kaso, napansin ng mas mataas na opisyal ang kanyang katapatan at kakayahan. Sa isang simpleng seremonya sa munisipyo, siya ay pinarangalan bilang isa sa mga bayani ng bayan. Kasabay nito, siya ay napromote bilang hepe ng pulisya ng San Isidro. Ang pagkakaroon ng kaibigang tulad ni Joel ay isang biyaya. Sabi ni Steven habang iniabot ang kamay upang batiin si Joel sa kanyang promosyon. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ang suporta mo. Ngumiti si Joel at sumagot. Steven, ginawa ko lang ang tama. Ang inspirasyon mo ang nagtulak sa akin na magpatuloy kahit mahirap. Sa kanyang bagong posisyon, ipinangako ni Joel na ipagpapatuloy ang laban kontra katiwalian. Sa tulong ng mga reformang isinulong niya, unti-unting nagkaroon ng mas transparent na pamamahala sa bayan ng San Isidro. Ang bayan ay nagkaroon ng bagong direksyon na puno ng tiwala at pag-asa. Si Liza, ang anak ni Steven, ay mas lalong naging malapit sa kanyang ama matapos ang lahat ng pinagdaanan ng kanilang pamilya. Tuwing umuuwi si Steven mula sa trabaho, sasalubungin siya ni Liza na may yakap at mga tanong tungkol sa kanyang araw. Papa, anong ginawa mo sa trabaho? May inayos ka bang bahay ngayon? Tanong niya ng may kagalakan. Meron anak, pero mas maganda pa rin ang bahay natin dahil narito ka. Sagot ni Steven habang binubuhat si Liza. Ang kanilang oras na magkasama ay puno ng tawanan at mas malalim na koneksyon, bunga ng mga hirap na kanilang nalagpasan bilang isang pamilya. Tuwing linggo, ang pamilya ay laging pumupunta sa parke. Ang paboritong lugar nila bago pa man magsimula ang lahat ng gulo. Nagdadala sila ng pagkain at muling inaawit ang kanilang paboritong kanta, You Are My Sunshine, na tinutugtog ni Steven gamit ang kanyang gitara. Ang simpleng mga sandali ay naging mas makahulugan para sa kanila. Si Maria, na tahimik na nakaupo at nakangiti habang pinagmamasdan ang mag-ama, ay ramdam ang ginhawa at kasiyahan na matagal niyang hinangad para sa kanilang pamilya. Sa buong bayan ng San Isidro, ang kwento ni Steven ay naging paalala na kahit ang pinakamaliit na tao ay kayang tumayo laban sa pinakamalaking hamon. Ang mga kabataan ay nahikayat na maging matapat at magsikap upang mapanatili ang integridad sa kanilang mga gawain. Ang pangalan ni Steven ay naging simbolo ng laban para sa hustisya, at ang kanyang simpleng kabutihan ay naging inspirasyon para sa marami. Hindi lamang si Steven ang nagbago sa bayang San Isidro. Nagbago rin ang pananaw ng mga tao. Naging mas malapit sila sa isa't isa at nagkaroon ng mas mataas na antas ng tiwala sa lokal na pamahalaan dahil sa mga reformang sinimulan ni Joel. Ang bawat isa ay nagkaroon ng lakas ng loob na magbantay laban sa katiwalian upang ang sakripisyo ni Steven ay hindi mauwi sa wala. Sa dulo ng lahat, ang pamilya ni Steven ay nanatiling matatag at masaya. Ang mga sugat ng nakaraan ay nagsilbing paalala ng kanilang tapang at pagmamahalan. Sa bawat ngiti ni Liza, sa bawat yakap ni Maria, at sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Steven na ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay naging daan upang mabuo ang isang mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya at sa bayan ng San Isidro. Matapos ang lahat ng pinagdaanan, natanto ni Steven na ang kanyang laban-laban sa katiwalian ay hindi dapat magtapos sa pagkakakulong ni Mayor Hernandez at ng mga kasabwat nito. May mas malaki pa siyang layunin. Ang tiyaking hindi na mauulit ang ganitong uri ng katiwalian sa bayan ng San Isidro at sa iba pang lugar. Kaya't sinimulan niyang itayo ang isang organisasyong nakatuon sa paglaban sa korupsyon. Ang organisasyong itinayo ni Steven ay tinawag na Pangako ng Katapatan Foundation. Layunin nitong magbigay ng edukasyon sa publiko tungkol sa kahalagahan ng transparency at integridad sa gobyerno. Sinimulan nila ito sa maliit na opisina sa bayan, ngunit sa tulong ng suporta ng mga mamamayan, mabilis itong lumago. Ang mga dating whistleblowers tulad ni Marco, Linda at Ben ay naging bahagi ng kanilang advisory team, habang si Joel, kahit abala sa kanyang trabaho bilang hepe ng pulisya, ay aktibong sumusuporta sa kanilang mga advokasya. Nagdaos sila ng mga seminar, workshop at mga programa
para sa kabataan upang ipaliwanag kung paano maiiwasan ang katiwalian at paano pwedeng managot ang mga opisyal na gumagawa nito. Isa sa mga naging proyekto nila ay ang Alamin ang Katotohanan, isang kampanya na nagtuturo sa mga tao kung paano basahin at unawain ang mga dokumento ng gobyerno, gaya ng mga budget at proyekto, upang maibigay ang kaalaman sa mga mamamayan na maging mapanuri. Sa pamamagitan ng suporta ng bagong pamahalaan ng San Isidro na pinamumunuan na ngayon ng isang mas tapat na lider na inihalal ng mga tao, maraming pagbabago ang naipatupad. Isa sa mga pinakamalalaking proyekto ay ang pagbubuo ng isang community center na naiwang hindi natapos sa panahon ni Mayor Hernandez. Sa pagkakataong ito, pinangasiwaan ito ng organisasyon ni Steven upang masiguro na tama ang paghawak sa pondo at walang magiging anomalya. Nang ito'y matapos, ang community center ay naging isang simbolo ng tagumpay laban sa katiwalian at isang lugar kung saan maaaring magtipon ang mga mamamayan para sa iba't ibang layunin. Bukod dito, nagkaroon ng iba't ibang proyekto para sa edukasyon, agrikultura at kalusugan. Ang bawat isa ay maayos na isinagawa at ang mga tao ay aktibong nakibahagi sa pagpapatupad nito. Ang bayan ng San Isidro, na minsang biktima ng katiwalian, ay unti-unting bumalik sa pagiging isang maunlad at mapayapang lugar. Hindi nakalimutan ni Steven at ng kanyang pamilya ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa katiwalian. Nag-organisa sila ng mga counseling session at support groups para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga anomalya sa gobyerno. Si Maria ang nanguna sa mga ganitong programa gamit ang sarili nilang karanasan bilang inspirasyon. Alam namin ang sakit na mawalan ng mahal sa buhay dahil sa ganitong klaseng sistema, sabi ni Maria sa isa sa mga pulong nila. Pero ang pagdadamayan natin ay makakabuo ng lakas para harapin ang mga hamon at magpatuloy sa buhay. Ang pamilya ni Steven ay naglaan din ng pondo mula sa organisasyon para sa mga eskolar na nawalan ng magulang dahil sa korupsyon. Isa na rito si Ryan, isang binatilyong nawalan ng ama dahil sa isang hindi natapos na proyekto ng gobyerno. Sa tulong ng pamilya ni Steven, nakapag-aral si Ryan at kalaunan ay naging isa ring tagapagtaguyod ng laban kontra katiwalian. Habang abala si Steven at Maria sa kanilang mga gawain, si Liza naman ay lumaki bilang isang matapang at mabuting bata. Ang mga nangyari sa kanilang pamilya ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagiging matuwid at matapang sa harap ng pagsubok. Sa paaralan, madalas siyang nagkukwento tungkol sa kanyang ama at kung paano sila lumaban para sa hustisya. Laging sinasabi ni Papa na ang tama ay dapat laging ipinaglalaban kahit mahirap. Madalas niyang sabihin sa kanyang mga kaklase. Dahil dito, naging inspirasyon siya sa kanyang mga kaibigan at guro. Sa murang edad, nagpakita si Liza ng malasakit hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para rin sa kanilang komunidad. Sa kabila ng mga pinagdaanan nila, ang pamilya ni Steven ay naging mas matibay. Natutunan nilang harapin ang mga hamon ng magkasama at magpasalamat sa bawat araw na lumilipas. Tuwing linggo, tuloy pa rin ang tradisyon nilang magpunta sa parke. Kasama si Liza, tumutugtog si Steven ng gitara habang si Maria ay nakaupo sa damuhan. Pinagmamasdan ang kanyang mag-ama na masayang naglalaro. "Papa, salamat kasi hindi ka sumuko," sabi ni Liza, minsang magkausap sila habang nasa parke. "Dahil po doon, maraming tao ang natulungan natin." Ngumiti si Steven at niyakap ang kanyang anak. "Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko kayang sumuko, anak. Lahat ng ito ay para sa'yo at sa kinabukasan mo." Ang bayan ng San Isidro ay nagkaroon ng bagong simula at ang pamilya ni Steven ay naging bahagi ng pagbabagong iyon. Ang dating mapait na nakaraan ay nagsilbing aral at inspirasyon upang itayo ang isang mas matibay at mas maunlad na kinabukasan. Ang kanilang buhay ay hindi na lamang tungkol sa kanilang sariling kaligayahan, kundi para na rin sa pagtulong sa iba. Habang lumalakad si Steven pauwi mula sa isang seminar ng kanilang organisasyon, tumingala siya sa langit at ngumiti. Alam niyang ang kanilang pamilya ay muling nabuo, mas masaya at mas matatag kaysa dati. At sa kanyang puso, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas marami pang magagandang bagay na kanilang maiaambag sa mundo. Paglipas ng maraming taon, ang kwento ni Steven ay hindi na lamang isang simpleng kasaysayan ng tagumpay laban sa katiwalian.
Ito ay naging alamat na bumuhay ng pag-asa sa bayan ng San Isidro. Sa bawat sulok ng bayan, mula sa mga eskwelahan hanggang sa maliliit na tindahan, ang pangalan ni Steven ay naging simbolo ng tapang, integridad at pagmamahal sa kapwa.